Tapang ka, di ba? Lumayo ka na konti. Lumayo konti. Sige, matapang ka, maangas ka, piling mo kaya mo sila. Sumuntok ka. 10 kalaban mo, paano ka mananalo kung ganyan kinasuntok mo? Tignan mo. Laksan mo. Laksan mo. Sige, magigil ka. Ah! Ah, wala kang kadala-dala ah. Sige, umanda ka sa akin sa Lunes. Sama mo pa yung mga tropa mo 15 pesos lang ang baon. Mga patay gutom naman. Hello, par! Oh, nabasa mo naman siguro yung status ko, di ba? Check mo nga rin yung wall nila. Kung may mga post yun dahil pinagbablock ako ng mga yun eh. Mga takot eh. Oh, tapos par, mag-comment ka na lang. Sabihin mo, oh, sige nga, kung maaangas talaga kayo, mag-chat kayong lahat kay Amanda. Oo, kaya ko yun no. Ako pa ba? Kahit 10 pa sila, ako mag-isa lang eh. Tapos par, sa Lunes videoan mo yung mga mukha nila, kung gaano talaga sila katakot. Tapos i-post natin, para pagtawanan ng ibang tropa. Oo. Ay, sir, ako po yung nanay nung classmate po ni Amanda. Sir, may concern lang po ako. Kasi po, sir, yung anak ko po, hindi po nakakapasok ngayon sa school. Kasi, sir, yung anak niyo po, may mga post po na nagbabanta po siya sa anak ko. Sir, hindi niyo po ba nababasa yung mga status po ng anak niyo sa Facebook? Ay, ganun po ba? Ayun lang, sir, kasi kung makikita niyo po yung Facebook ng anak niyo, grabe po. Sobrang ang worst po ng mga status po niyan. Meron pa po dun, sir, ginagamit pa po kayo. Ang sabi po niya, isang ambalang ng tatay ko. Sa mga tatay niyo, cremate agad yan. Ganun po, sir, yung mga salita ng anak niyo. Grabe, sir, may mga words siya na talagang sobrang may mga mura, mga ganun po, sir. Kaya yung anak ko hanggang ngayon, trauma pa rin po, sir. Ayaw po talagang pumasok sa school. Kahit ihatid ko nga po dun sa may gate ng school nila, ayaw po talaga niya. Kasi sobrang takot niya po kay Amanda. Sir, kinonsern ko na rin po to sa teacher po nila Amanda. Pero ang akin lang, sir, gusto ko sana makaharap po kayo sa barangay tsaka yung anak niyo po. Sir, in-inform ko lang po kayo kasi baka itong mga araw na to, may magpaanyaya po sa inyo na barangay. Yes po, sir, gusto ko po kasi sana magkaroon po tayo ng kasulatan dun eh. Tsaka syempre, para na rin po sa kaligtasan ng anak ko at sa anak nyo na rin po. Kasi sir, syempre, hindi na natin alam ngayon ang isip ng mga kabataan. Baka mamaya may mangyari sa anak ko or may mangyari sa anak nyo po, pagtulungan ng mga barka-barkada. Syempre, mahirap na po, sir. Kaya, ayun lang po, sir. Kaya po ako tumawag sa inyo, nag-inform po ako kung ano po yung nangyayari, mga ginagawa rin po ng anak nyo. Sige po, ma'am. Okay po. Mas okay nga po siguro kung makapag-usap sa barangay para kakausapin ko na po yung anak ko. Okay po. Wala naman akong nakikitang post itong batang to Kaya may bagong account to. Manda, Pa, liga nga rito. Tingnan ang cellphone mo. bakit pa? Tingin. Nemas ka. Ito mga post mo na to. Ba't hindi ko to nakikita? Ha? Ano to? Bagong account? Hindi pa. Yun pa rin yung account ko. Ano to? Ba't ang dami mong kaaway? Sino to mga post mo? Nagmumura-mura ka pa. Ha? Wala yan pa. Makakugin lang yan sa school. Anong uhugin? Kasi pa kung tumingin sa akin, ang aangas Oh, pinanti ka. Sigurado ka bang ikaw tinitignan? O baka ikaw, anong bubuli mismo? Hindi pa, sila talaga. Sigurado ka? Yung post mo, ikaw mag-isa, 10 sila, kaya mo sila? Totoo ba to? Kayang-kaya ko yan pa. Ang tanong nga, ano ang dahilan? Kinakamti ka ba? Inaaway ka? Binubuli ka? Hindi nga pa.
Nakakairita lang kasi yung bigla sila magbubulungan pag darating ako eh. Naiirita ka. Sa tingin mo, kaya mo sila kay 10. Kunin mo yung unan. Bakit pa? Kunin mo yung unan. Tapang ka, di ba? 10 sila, ikaw mag-isa, kaya mo. Anong gagawin mo pag ito yung kaaway mo? Ha? Sige nga. Oh, pa, inalis mo eh. Yun yung gagawin mo. Sa 10. Sa isa pa lang, wala na. Pug ka na. Suntukin mo. Sige nga. Tapang ka, di ba? Lumayo ka na konti. Lumayo konti. Sige. Atapang ka. Maangas ka. Piling mo, kaya mo sila. Sumuntok ka. 10 kalaban mo. Paano ka mananalo kung ganyan kinasuntok mo? Tignan mo. Laksan mo. Laksan mo. Sige. Magigil ka. Ah! Sakit! Oh, ano nangyari? Pilayan ako pa. Bilay. Masakit, di ba? Sakit. Ang yabang-yabang mo mag-post. Kamo 10 tapos ikaw lang mag-isa. Unang pa lang yan, pilay ka na. Di ba? Umupo ka nga. Umupo ka. Bakit hindi ko nakikita yung mga post mo? Yung mga ganong post mo? Ha? Paano ako friend accept sa inyo eh? Friend accept. Kunya, mas kayo mga kabataan kayo, may ganyan na palang paraan ngayon. Di ba? Tignan mo, Amanda, oh. 1 buwan pa lang ako nagluwag. 1 buwan pa lang ako nagluwag. Tapos kayo, yung mga kagaya mo, pag chinek ngayon at paghihigpitan, sasabihin nyo, ang higpit ng magulang. Paano hindi kayo higpitan? Yung titigas ng mukha nyo, pag lumuwag yung magulang, ang kakapal ng mukha nyo. Ha? Alam mo bang tumawag sa akin yung nanay na classmate mo? Ayaw nang pumasok ng anak niya. Ha? Pinagbabantaan mo raw. Ano ba ginawa sa'yo ng mga bata na yun? Wala yun pa. Asar na asar kasi ako sa pagbumukha nun eh. Asar na asar ka, tampalin kaya kita ngayon. Yun lang yung dahilan mo, kunya mas kayong bata. Ha? Magpapabarangay sila. Gusto tayong makausap. Kasi yung mga post mo, ha? Ang yabang-yabang mo, tignan mo. Oh. Pilay ka, tapos ang hamunin mo 10, mag-isa ka. Amanda, kunya mas ka naman, huwag mo ipakita sa akin yung ugali ng nanay mo. Kaya ka nga nandito sa akin eh. Kasi walang pahintay yung nanay mo, di ba? Mas inuuna yung ibang lalaki kaysa sa'yo, kaya ka kamo nandito. Ngayon nandito ka sa akin, sumunod ka sa patakaran ko. Lumuluwag na nga ako, inaabuso mo naman. Tapos sasabihin mo pa, isang amba ko na sa mga tatay nila, cremate tatay nila, alam mo ba yung pwede mangyari? Pati ako pinapasama mo, Amanda. Eh, duduwag naman yung mga tatay nun pa eh. Lalaki ng tiyan. Talagang di mananalo sa Bakit iyo. nakikita mo yung mga ganyang bagay sa ibang tao? Bakit nag-underestimate ka ng mga tao? Eh ako mismo na tatay mo. Ni isa wala akong nilamangan dito. Wala akong inangasan. Kaya nga kita mo paglabas ko, di ba? Ultimo bata hanggang sa pinakamatanda kung bumati sa akin. Kasi maayos yung pakikisama ko. Ikaw naging ugaling kanal ka. Pag pinabalik na kita sa nanay mo, ayaw mo kasi wala kang makain. Alam mo yung pwedeng mangyari, Amanda? Ako kahit ganito ko kalaki, kahit marunong ko susuntukan, pag pinagtulungan ako ng 10 o 3 dyan may patalim, hindi ako mananalo. Hindi ka ba nag-iisip? Na yung 10 hinahamon mo, kung merong isang matulig doon, nasaksakin ka ba nakatalikod? Wala ka na ngayon. Or 2 sa mga tatay ng 10 na yun, merong baril na wala akong kaalam-alam, bigla akong babaril kali dahil sa'yo. Peking tapang yung pinapakita mo. Kakampiyan sana kita kung ikaw ang inaapi. Pero kung ikaw ang nangaapi at ikaw ang bubuli, punyemas ka. Bumalik ka na lang sa nanay mo. Hintayin mo yung paanyaya ng barangay, ha? Haharap tayo doon. Mag-sorry ka sa kanila, lalo doon sa bata. Opa, ba't ako magsasorry? May mali din naman sila. Mali sila.
Hindi mo nga mapaliwanag. Ito may mga post mo, ang toxic. Anak ba kita? Ngayon, kung ayaw mo makinig, ayaw mo nga sorry. Ha? Papakulong kita doon sa barangay. Ha? Hindi kita kukonsintihin, Amanda. Kung yung nanay mo walang pakialam sa'yo, ako may pakialam ako sa'yo. Pero hindi to the point na mali ka, nakakampihan pa rin kita. Mas gusto kong pagbayaran mo kung ano yung maling ginagawa mo. Para maaga ka matuto. Amanda, alam mo kahit ganun nangyari sa amin ng nanay mo, kinakalimutan ko na lang eh. Pero kung kukunin mo yung asal at ugali niya, Amanda, hindi kita pangihinayangan. Wala na akong pakialam kahit tawagin pa ako masamang ama dyan. Wala na akong pakialam kahit ano sabihin ng pamilya ng nanay mo. Kesa naman mamatay ako na walang kalaban-laban dahil sa'yo.